we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Today's flowers. All the good times just begun. Wonderful time of the year. Found what we're looking for in life. Good morning! Kakagising ko lang, then nakapaghilamos na ako and nag-sunscreen lang ako. Pero hininaan ko lang yung boss ko kasi si Habi natutulog pa siya and nauna na ako nagising sa kanya kasi gusto ko na talaga maagang gumising. So ngayon, prepare na muna tayo ng ating breakfast. For our breakfast, tayo ay mag-prepare na lang ng tinapay. Yung ginagawa ko yun, ni-air fry ko lang siya. Tapos, lalagyan ng itlog. Yung paborito kong almusal kasi kahit maka-isa ka lang ng tinapay na gano'n, busog ka na. Pero kompleto na kasi siya kasi may bread na, tapos may may itlog na. Sinet ko siya ng 10 minutes pero 5 minutes na kasi nakalipas pero 10 minutes yan. Then 180 yung temperature niya. Timpla na din ako ng hot coffee pero kapag minsan naman cold talaga yung iniinom ko. Pero dati pa hot talaga yung kape ko. Hindi ko kaya uminom ng malamig sa umaga pero dapat kape. Yun talaga yung almusal na dapat may kape. Pero simula tumira na kami dito, nakasama ko si Habi. Baliktad kasi kami. Si Habi, siya, hindi niya kaya ng mainit sa umaga. Sumasakit yung tiyan niya. Ako nun, hindi ko kaya yung malamig. Gusto ko mainit kasi dun ako nasanay. Sa amin kasi, lagi hot. Tapos hot coffee yan. Lagi yung almusal. Tapos sa kanila, more on sweets, mag-alo silang biscuit. Alam niyo yung mga tinapay na may mga flavors na matatamis. Ganun. Sa amin naman kapag breakfast, magkakanin kami, ganyan. Fried rice, itlog, ganyan. Hindi kami nagtitinapay na matamis. If magtitinapay mo kami, pandesal yun. Ganun yung almusal namin. Tapos mainit na kape. Pero simula noong kinakasal nga kami ni Habi dahil nga siya mahilig siya sa cold. So, nakakaya ko na din yung cold coffee ng breakfast. Pero ngayon nag-hot coffee ako kasi kapag medyo maagawang nagising or maagawang nagising, ganyan. Mas gusto ko yung hot coffee kaysa cold coffee. Kahit mainit pa yan. Katulad niyan, medyo maaraw. Wow! Today's breakfast. Ano lang naman yan? Bread, tapos itlog, then cheese, tapos may konti din yung salt. Tapos yung Japanese mayo. Yan, sarap yan guys. Then, hot coffee.
Kaya habi itong isa, pero mauuna na akong kumain kasi tulog pa siya. Crispy. Sobrang bilis dumaan ng October para sa amin kasi bigla November na, and ngayon pala is November 12. Today is November 12 na. And as you can see, hindi pa tayo nakapag-decor ng Christmas tree. Hopefully, mabigyan na namin siya ng time kasi hindi na sulit yung Christmas decor kapag mas late pa namin din-decorate. So, hopefully this week tayo na talaga namin yung Christmas decor. Yung Christmas tree. Tapos, nag-memory na nga sa akin yung last year na nag-decorate ng Christmas. Nag-notif na din sa akin na nag-upload ako dito sa YouTube ng ating nagtayo kami ng Christmas tree. Dito yung first ever Christmas tree namin dito sa bahay. So, na-realize ko, last year before November, nakapag-decorate na yata kami ng Christmas. Natayo na namin yung Christmas tree. Pero ngayon, it's November 12 na. Pero hindi pa kami nakakapag-decor. Sobrang naging busy kasi yung October parang bigla tumaan lang, tapos ngayon November na. Parang wala akong masyadong maalala kung ano nangyari na October. Parang after ng concert ng Cup of Joe ng October, bigla ganun. Wala na yung October. Ang bilis lang. So, hopefully, makapag-decor na tayo ng ating Christmas para ma-feel naman natin na magpapasko na dahil malapit na talaga. Let's prepare our lunch for today, guys. Munggo ang ulam natin ngayon. Binabad na, nihabit ko kagabi sa tubig para mabilis na lang siyang pakuluan. And, syempre ka-partner is tuyo. Then, instead of chicharon, ito na lang gagamitin natin, liempo. Instead of malunggay naman guys, na usually linalagay sa munggo, kuha na lang tayo ng dahon ng ampalaya. Mas gusto namin yung ihabi na merong konting pait sa munggo. So, merong dito merong ligaw na dahon ng ampalaya dito. And yun yung kinukuha namin na pang munggo. Hindi namin yung tanim guys. Basta nandyan lang siya sa may bakod namin. So, kuha tayo ng dahon ng ampalaya. Nagdagdag ka pa isa. Ito na yung mga nakuha nating dahon ng ampalaya. Mas madami sila dati. Nabawasan sila dahil masyado na sila natakpan ng damo. Nandun na kasi sila sa gilid ng bakod namin. So, yan. Siyempre, magprito na din tayo ng tuyo dahil paluto natin naman yung munggo. Prito na natin to. 4, pwede na. Okay.
Mango. Wow, binaba mo pa yung paa mo. Nahiya ka ba? Tapos, soft drinks tayo for today. Hindi naman kami pala soft drinks, guys. Minsan lang. Sobrang init kasi. Parang bagay yung soft drinks for today. Pero, linilimit lang namin pag-inom ng soft drinks. Pero dati, hindi ako nakakakain dati ng walang soft drinks kapag tanghali. Kailangan meron soft drinks kapag tanghali. Pero ngayon, hindi na ako gaano mahilig sa soft drink. Dahil siguro, tumatanda na tayo. Some of you are still asking, guys, if ano yung work namin na hobby. So, ito yung work namin. So, ito yung mga orders na ginawa namin for today. Hindi pala today kasi ng isang araw pa, pero ngayon ko lang siya na-shoot. Si hubby yung nag-operate sa machine nito and ako yung taga-photo and video. So, yung mga order namin for today. Para to sa binyag and birthday. So, ano to? Personalized mug siya. So, may kasama na siyang mug lid. Then, may kasama na ding golden spoon, pan-steering spoon. Then, eto set to. May comb. Personalized comb. Usually engraved to. Pero, yung pinalagay dito ay stickers. White na sticker. So, okay lang naman. So, isang box siya. Yan. Ilan yan? 1, 2, 3, 10 pieces. So, isang box siya. Iba-iba per box. Iba-ibang name. Mga ninang. Yun siguro to. Then, yan. So, isang set siya. May mug na. Tapos, may hairbrush din. Actually, meron pa kami ibang items other than etong mga order na to. So, you can visit Nifty Ones. Pwede kami sa Shopee. Pwede din sa TikTok Shop. And kapag bulk orders, mas prefer namin sa FB page na makipag-transact kasi mas mabilis siya. So, kung bulk orders kayo, go na kayo sa FB page. Pero kung mga single order, pwede na kayo either Shopee or TikTok Shop. Pero kung mas mabilis na shipping yung preferred nyo, go for TikTok. Meron pa dito nga Eto, so isushoot ko pa yung box na to. So this coming Christmas, guys, pwede kayong mag-order sa amin ng mga gifts. Especially this coming season nga, pwede kayong mag-order ng ganitong set para sa inyong loved ones, families, friends, ganyan. Pwede naman single order. May nababasa ako sa comment na nagtatanong sa amin if pwede yung single order. Pwede siya, guys. And pwede din naman hindi set na ganito. Dahil ito, isang set siya. Meron ng mug, comb, and yun. Pero pwede din naman na kung mug lang, kung hairbrush lang. Tapos, meron din kami ng lamp. And usually, mga couples yung mga nag-order na. And usually, yung mga ganitong part ng daily life namin, hindi ko na pinapakita kasi hindi ko sure if interested ba yung iba kasi baka ma-bored. So, usually, kinakat ko siya kapag vlog, either YouTube or mga short vlogs namin sa TikTok, ganyan. Kinakat ko siya kasi, yun nga, baka naboboard yung iba. Pero, may mga nag-a-ask kasi kung ano yung work namin, especially yung mga bago pa lang na nanonood ng vlogs namin. Kaya, yan, welcome to our work. Kung pang-reregalo nyo siya or giveaway, I suggest na ganito na yung kuhanin nyo kasi complete na siya, meron na siyang shredded kasi if hindi gift set yung kukunin nyo, wala yung shredded. So, gift set to, may shredded na siya, tas may ganito ng white na box, tas naka-ribbon na din yung personalized hairbrush, then yan. Pero kung hindi gift set, wala yung mga ribbon and shredded na to. Also yung box, hindi ganito.
yun, less hassle na din sa inyo kasi hindi na kayo magpapak, hindi na kayo bibili ng separate na box or mga pang-design dun sa mismong box para mas cute siya tignan. So, kung gift set na yung kukunin nyo, naka-arrange na siya na ganito. Ito naman yung para sa ninong nila, guys. Yan, ano siya? Shot glass siya, guys. Tapos, meron sticker, pangalan ng kanilang ninong. Then, ito, personalized can opener. Yan, meron pangalan. Then, keychain, leather keychain. Yan, meron ding naka-engrave na pangalan. Yan. Isang set din siya, so gift box din siya. So, may mga shredded siya dyan. Naka-box siya. 9 pieces. For ninong. Ito kasi is for ninang. Then, ito naman yung para sa ninong nila. Yan. So, yun lang naman yung sinot ko na order for today, guys. Lalagay ko na lang yung link in case na interested kayo na mag-order. Especially this coming Christmas. Meron pa naman kaming ibang mga products doon na baka interested din kayo. Naghahanap kayo ng gifts, giveaways, souvenirs for your special occasions. And pang-regalo din, syempre, this coming holiday season. Ilalagay ko na lang yung link. And order na kayo, guys. Umuulan na naman, oh. Kakatapos lang actually ng bagyo. And umuulan na naman. Umuulan pa rin. Pero kanina may araw. Ang cute ng mga ibon doon. Nakikita ba? Feeling ko hindi. Pero may mga, ano doon, no? Yung ibon na mahabang paa. Hindi ko alam anong pangalan nun. Ang cute. Ayun na. Hihi. No one can truly see inside. No matter I understand you. 살며시 숨을 보내도 지나온 날이 무색하게 Someday I see the light. 날 잠시 눈을 감고 기다리며 And then everything will be alright. Hello everyone! And today, samahan niyo ako na maglagay ng flowers dito sa ating flower vase. Dahil recently, ito yung nagiging source of happiness ko. Yung pag-pick ng flowers sa garden. Dahil usually nalalanta lang siya, tapos napupulog lang yung mga bulaklak niya. And super ganda ng flowers na yun. Gusto ko yung color niya. Color yellow. So, pinipick ko siya tapos linalagay ko siya dito. And yung vase na to is from Mr. DIY. Binili namin talaga siya para dito sa flowers. Dahil ang ganda tignan, di ba, ng flowers sa bahay. So, alisin na natin to kasi lanta na siya. Like usually, umaabot yung flowers na to, mga 2 days lang. Hindi siya yung tumatagal kahit ilagay siya sa tubig, ibabad siya sa tubig. Yan. Hindi siya tumatagal, nalalanta din agad. Pero, okay na din, maganda na din. Then, binili ko yung ganitong specific na vase kahit babasagin siya. Ayaw ko sana yung babasagin kasi baka nga matamaan, tapos bigla mabasag na siya, ganun. Pero dahil ganito yung form niya, ayan, yung nguso niya is pataas, ganun, para makatayo yung flowers and maganda siyang tingnan. So, alisin muna natin tong flowers, then kuha tayo sa garden ng panibagong flowers. Way back when, before the grown-up phase, we're one best friend. It was easy going roll. Life was anything but fair, but somehow we did. These flowers, guys. So cute, diba? Sadly, palanta na yung mga flowers doon. And sira na siya, so kailangan na din palitan. Pero
Pero ano pa rin naman, meron pa rin naman mga nakatubo or patubo pa lang ng mga ano doon na flowers din. Then ililipat din namin siya. So lilinisin din namin yan and papalitan na dahil matagal na itong mga flowers na to, guys. Ano yan? So cute, diba? Ang ganda ng color nila. Ang ganda ng pagka-yellow. When did we grow up? When did dreams give way to pain? Maganda din sana dito siya nakapwesto, no? Naka-center siya dito. Kaso, delikado yan dito. Kapag dinagay ko yan dito, either matatabig yan or ano. Dahil kami nagamit ang tipo na ito sa. Pero, today's sunset, guys. Ang pretty. Blue lang siya, then pink. Grabe, ang tagal na nung last na lumito ulit yung sunset kasi lagi umuulan. And ang ganda ng color, diba? Isa talaga sa mga paborito ko dito sa bahay namin is ang ganda ng sunset, kasi maganda din yung sunrise. Though hindi ko lagi napapakita yung sunrise sa inyo kasi late nga kami nagigising. And ang ganda ng sinag ng araw kapag around 6:30, ganyan. So, nakikita namin siya every Sunday kasi ganong oras kami nagigising. Kaya madalas na napapakita ko today sa inyo is sunset. And ang ganda. Yan siya, oh, diba? Parang nasa loob ka ng isang painting. Ang ganda ng color. And dati noong ginagawa pa lang to bahay namin, kami ni Happy, pupunta kami ng ganitong oras. Tapos, check namin, syempre, yung progress ng bahay. And at the same time, dito kami nun magme-merienda. Dito nun kami uupo. Tapos, hindi pa nun naka-tiles. Hindi pa nun naka-ayos talaga yung bahay. Pero tatambay kami dito kasi ang tahimik dito, ang payapa. Tapos, maririnig mo lang yung mga ibon. Ayan, katulad niyan. Tapos, yung sunset, ang ganda kasi dahil nga wala pa masyadong bahay. So, hindi pa masyado natatakpan yung sky. Kaya kitang-kita mo talaga yung color ng sky. Diba? Ang ganda. Tapos, guys, medyo malamig na din pala yung hangin dahil nga November 30 na yata ngayon. And Burmans na, of course. So, lumalamig na yung hangin dito. And ito yung favorite na season. Season, kala mo, ang dami talaga season sa Pilipinas. Pero yung Burmans talaga yung pinaka-favorite ko kasi ang lamig, malamig yung simoy ng hangin. Tapos, kapag pumunta ka sa mga grocery stores, sa mall, puro Christmas songs na yung mga pinapatugtog. And, ayan, ang ganda niya, diba? Para lang siyang, alam niyo, parang sinabog na paint. Ang ganda ng color. Like, hindi pa nga nabibigyan katarungan ng camera. Yung ganda sa personal ng ganito. Especially if love mo yung sunset. Appreciate mo yung ganito. Hindi pa nga siya masyado madaming kulay ngayon kasi more on pink and blue lang siya. Pero, ang ganda. The moment of truth. Open the center. Wow! Ang ganda! Ang ganda! Feeling ko achieve. Wow! Look at the color. Parang legit. Steak for tonight's dinner. Mashed potato. Wala nang plating-plating yan. Okay na. Kain na. Gutom na. Tapos yung pinaglutuan ng steak. Yan. But may coffee pa ako dito. Yung kanina ko pang coffee to. Then, nagluto din sa Happy ng konting pork. Gutom na gutom ang mga people around the world. Eat. Ilord sa pagkain. Masarap. May garlic na kasama.
Sarap! Tapos, mashed potato. Mashed potato. Let's go, guys. Paalis na kami. Nagdala na lang ng may init na tubig. Tapos, nilagay din sa tumbler. Ako, hindi lang kami nag-alarm. Wala talaga nag-alarm. Pero sinabi ko kay Habi kagabi if gusto niyang mag-sunrise nga doon. Dito lang naman malapit sa amin, dito sa Arayat. Tapos, sabi nga, okay naman. Pero wala nag-alarm kasi around 2 AM, patulog pa lang kami. Kaya sabi ko, ay baka hindi na caring mag-sunrise. Kasi, syempre, 6:30, alis na ng bahay. Nagtanong nga si Habi kung anong oras daw. Tapos sabi ko, siguro mga 6:30, ganyan nga. Kaso, kanina, nagising ako. Tapos, maingay kasi yung aso namin, kaya nagising ako. Tapos, si Habi, nagising din siya. Hirap na hirap pa nga bumulagat. Ganun yung mata niya. Hanggang ngayon. Oh. Tapos sabi ko, gusto mo mag-sunrise? Sabi ko, kasi ako nagising na din ako. Parang carry ko na din naman bumangon, ganyan. Pero siya, hindi ko sure if kaya niyang bumangon. Tapos sabi ko, sige tara na, sabi niya. Tapos mag-walking na din kasi kami. Tagal na namin hindi nakakapag-walk. Pero bili muna tayo ng pandesal yan at saka tinapay. Today's walking, guys. To the view ng bundok Arayat. Yay! Malamig ng hangin, no? Malamig na yung hangin. Saya. Kita ako, nayala ako. Pihiyan. Di pa kami nag-almusal. Wala pong kinain na ito. Mamaya na lang din sabi ni Habi. And kasama namin syempre ang aming little baby. What? Wala, overwhelmed siya sa overwhelmed siya sa paligid. Okay. Pabalik na kami, guys. Nararamdaman ko na din yung pawis. At grabe na din yung araw. Buti na lang hindi super tirik yung araw. Takbo kayo? Takbo? Matakbo ka, Levi? Hindi po siya yung nakaraning shoes. Tsaka buti na lang, mahangin. Tapos ang dami din kasi nagja-jogging, nag-walking dito. So hindi ka naman matatakot na maglakad-lakad mag-isa. Tapos ang ganda ng view. Medyo nakakahingal din dahil yung daan hindi naman siya patag talaga. Medyo pataas, tapos pababa, ganun siya. Dati, in-start na din naman namin ni Habi na nag-walk, ganyan. Kasi ayoko mag-jogging. Parang hindi ko kaya. Dati kasi nag-jogging na kami ni Habi pero hindi pa kami mag-asawan. Tapos grabe yung hingal ko na parang gumagano yung tenga ko. Hindi ako pwede yata mag-jogging. Pero si Habi gusto niya talaga mag-jogging. Pero wala siya magagawa, ako ang kasama niya. Kaya sarap din mag-walk. Medyo late na nga kami nag-start kasi around 7:30 na kami nakarating dito. Dami pa kasi kaming dinaanan. And dati nag-walking na din naman kami ni Habi pero na-stop siya nung nagtag-ulan. Siyempre tag-ulan hindi ka na makakalakad. So ngayon na hindi na masyadong umuulan, yun, nagbalik kami walking. Kasi ang sarap din sa pakiramdam after mag-walk, guys. Para energize ka. Pero kami dati, hapon kami nag-walking. Ngayon, trinay namin ng morning. Kasi maganda dito morning. Para nakakatakot na lang. After nandito dahil wala na ilaw. Nandito na kami.
Wowers! Umupo naman na agad to. Dinala lang namin yung upuan, pati yung lamesa na pang-camping namin dito. Kasi, nga namin after mag-walk, dito na mag-almusal. Pinili lang kami ng pandesal. Hindi na masyadong mainit. Tapos, iniwan na kape. Slipping out the back door. But it's not what you're made for, and there's nothing that is too late for. Out of the cold into my warm head, in the sun, it's already begun. Tayo ay nakauwi na sa bahay. Hindi tayo masyadong mag-iingay dahil may asawang nakatulog sa sofa. So, nag-prepare na ako ng lunch namin today. Ang ating menu ay nilagang baka. So, naghiwa na ako ng ating ingredients. 11:56 AM na pala, guys. And kanina pa naman kami nakauwi, pero hindi na nag-vlog. Nagpahinga lang ng kaunti, tapos nag-prepare na ako ng aming lunch. So, today, tayo ay magluto na dahil gutom na. So, tayo ay mag-e-edit habang hinihintay kong kumulo yung baka dahil matagal-tagal din kumulo syempre yung baka, and tayo ay mag-e-edit muna. May mga tatapusin muna ako na work, then isasubmit ko din today. Actually, naglalaba din ako. Buti na lang meron na kami automatic washing machine, at least na papagsabay-sabay yung mga trabaho. So, habang naglalaba, nagluluto din ako. So, ngayon mag-e-edit na tayo. And inaantok nga din ako. And si Habi natutulog siya dun sa sofa, kaya hindi ako masyadong nag-iingay. Baka magising siya. Kaso kanina pang pauwi, inaantok na ako. So, ako na matulog. So, feeling ko kasi kapag natulog ako, mamaya may hirapan akong makatulog. Dahil alanganing oras matulog ngayon. Tapos, gusto ko na kasing mabalik nga sa dati yung body clock ko. Dati kasi, maaga naman ako nagigising. And, morning person ako dati. Pero si Habi, night owl talaga siya. So, mas active talaga siya ng gabi. Mas prefer niya nagpupuyat. Kaya nung estudyante pa kami, siya mas prefer niya na mag-aral ng gabi. Pero ako, mas prefer ko na matulog na maaga. Then, madaling araw ako magre-review, ganyan, gigising. Nagigising nga ako nun around 3 AM, 4 AM, magre-review ako, ganyan. Kasi hindi ko kaya ng mag-review ng gabi. Pero nagbago yung body clock ko simula nung pandemic dahil syempre hindi ka na pumapasok ng school. Then simula nun hanggang sa nag-asawa, lumagpalala na ng palala yung body clock. So naging night owl na din ako. Pero yun, gusto ko din ma-adjust yung body clock ko kasi mas masaya naman. Alam niyo yun, yung mas magaan sa feeling, mas nakaka-light ng mood.
Tapos yung ulo mo hindi masyadong masakit kapag maaga ka nagising katulad ng ngayon. Yung parang energetic mo, ang dami mo na nagawa and all kasi maaga ka nagising. Hindi katulad kapag tanghali ka na nagising, parang lata ka tapos mabigat yung ulo mo. Pero di ko lang alam kung matutuloy-tuloy ko na ganito yung body clock. Yung ganito yung gising ko. Kasi minsan sumusumpong na naman na hindi na naman ako makakatulog. Tapos late na naman magigising, ganyan. And update pala dito sa iniinom ko ng melatonin. Dati kasi natuloy-tuloy ko, though sabi kasi nila hindi naman talaga recommended na everyday siya. Pero noong kakastart ko palang inumin to dahil malala yung sleeping routine ko, talagang nalilate talaga akong makatulog and hindi ako makatulog. Para na araw-araw ko siyang naiinom itong melatonin. Pero ngayon kasi, mabilis na ako makatulog. Medyo okay na yung sleeping routine ko. And hindi ko na siya iniinom kapag mga alanganin na talagang oras, mga 2:30, 3 a.m. Tapos hindi ko pa rin talaga nararamdaman na inaantok ako. So, dun ko lang to iinumin. Pero noong nag-i-start pa lang ako uminom nito, meron siyang side effects sa akin na kapag after mo siyang tinig, hindi ako agad nakakatulog. Tapos, sabi kasi sa TikTok, ng mga nakikita ko na nagtitik na gato, sabi nila 15 minutes, tulog na sila. Pero ako, more than 15 minutes, gising na gising pa ako. Pero siguro dahil nagsa-cellphone din ako minsan. Pero na-try ko na din na after ko uminom nito, hindi na ako mag-cellphone, ganyan, hindi na ako mag-scroll. Kaso, hindi pa rin siya umi-epekto after 15 minutes. Sa akin siguro abot din ng 30 minutes to 1 hour bago umi-epekto yung antok niya sa akin. Pero nung nag-start akong uminom nito, hindi siya totally antok para sa akin. Yung para bang nahihilo, ganun. Hindi naman hilo na masakit sa ulo, pero yun, nahihilo. Ganun yung feeling niya after mo uminom. Tapos yung tulog ko nun, very light lang siya. As in, parang half sleep, ganun. Yung naririnig mo pa rin yung paligid mo, pero tulog ka na. Ganun yung unang effect niya sa akin, yung mga first or second week siguro na tinatake ko tong melatonin. Hindi siya yung tulog agad, ganun. Tapos after pa nun, na half sleep ka, magigising ka automatic. Parang ganun, na sa kalagitnaan ng tulog mo. Tapos magigising ako madaling araw, ganyan. Pero makakatulog din naman ako nun after. Pero hindi siya yung tuloy-tuloy na tulog. Pero ano lang naman yun, first to second week. Tapos nung tumagal na mga third week or more, ganyan. Okay na din naman siya. Hindi na ako nahihilo, hindi na ako paputol-putol yung tulog. Tapos, diretso na din yung tulog ko. Pero, ngayon kasi, hindi na ako masyadong nagtitake nito kasi naging okay na yung sleep ko. Then, iniinom ko na lang siya kapag talagang na-late na ng higa. Tapos, hindi ka na makatulog kasi lumagpas na yun dun sa oras talaga ng tulog mo, ganyan. Pero kung kaya nyo naman matulog na wala ng ganito, huwag na kayong mag-take kasi hindi ko din sure kung may effect siya sa katawan. Kaya ako, hanggat maaari, hindi ko din naman siya iniinom. Hanggat kaya ko pang i-go yung tulog ko. Ganun. Anyways, tutuloy ko na yung pag-edit ko kasi 12:51 na para masubmit ko na siya and makapag-proceed na ako sa iba namang gawain dito sa bahay. Let's eat, Jorobun! Jusawa! Aking hobby hubs. Tayo ay kumain ng good morning. Hindi natin pakita yung morning face. Morning face, afternoon face. Ayan, kilay lang. For today's lunch, yan, nilagang baka. Kain tayo, guys. For today's drink. Hindi tayo mag-soft drinks, pero ito yung iniinom namin ngayon na juice. Imbes na magtimpla ng mga, mahilig kasi si Habi magtimpla ng gano'n ng juice. Nesty, ganyan, or soft drinks, ganyan. Pero instead ng mga gano'n na drinks, nakita ko kasi ito sa Walter, itong multivitamin juice. Wala daw siyang sugar. Ayan, nakalagay, no added sugar.
Ayan, ganito siya. Tapos, isi-shake nyo siyang ganun. Kasi, kapag hindi nyo siyang shake, meron siya naiiwan na sa baba. Masarap siya, pero ahin mo, hindi siya masyadong matamis kasi nga wala naman siya sugar o no added sugar siya. Pero masarap siya and mas healthy of course kaysa lagi mag-soft drinks, ganyan. Like, na kami dito. Naka-2 bote na kami ng ganito. Mabilis lang din siya maubos sa amin kasi masarap siya. Yan, kain guys. For our lunch today. Naligo na ako and nag-ready na guys dahil aalis kami ni Habi and madami din kaming ganap ngayon. So, dadalhin ko yung laptop dahil meron pa akong hindi natatapos na i-edit. Then, aalis na kami. Siyempre, for sure, gabi na kami darating yan. And buti na lang maaga nagising dahil madami din akong nagawa and natapos. Kasi dati nagigising kami around 11, 12, tapos after nun, wala na magagawa. Konti na lang kasi nga may mga errands din ng halos ng ganitong oras. Meron laptop case eh. Kaso hindi ko na siya linagay sa laptop case. Kasi maghahatid din kami ng order ni Habi. So, hahawakan ko yun. So, nag-back up na lang ako. And let's go. See you guys later. Parang estudyante. Bye! Wow, just woke up. Happy Sunday, everyone. Wow, chicken. So, kanina pa kami gising ni Habi, pero ngayon lang bumangon. Dapat, aalis kasi kami. Balak kasi na pumunta kami Flying Tiger, tapos tumingin ng ibang Christmas items doon. Kasi, yunayaya ko sa Habi doon. And nalaman ko kasi sa TikTok na meron parang Flying Tiger dito lang sa may Angeles, sa may Marquee. Eh, gustong-gusto kong makapunta doon kasi nakikita ko sa TikTok yung mga binibili nila sa Flying Tiger na cute na Christmas items. So, sabi ko kay Habi nga nun, kapag pumunta Manila. Pero, katingin ko doon sa TikTok, meron pala siyang, dito, nag-open na store na Flying Tiger, pero hindi ko alam. So, dapat papunta kami kanina, kaso nagising na around at 9 PM na si Happy, pero ako around 8 PM ako nagising. Anyways, hindi na kami nakaalis. So, dito na muna tayo sa bahay. Hindi din ako nakapag-vlog kahapon dahil usually yung Saturday, Sunday namin talaga ni Happy super busy. Kaya hindi na ako nakakapag-vlog kahit yung mga mini-vlog sa TikTok or sa Facebook, ganyan. Hindi ako nakakapag-vlog every Saturday or Sunday. Minsan, hindi din nga ako nakakapag-edit. Pero anyways, tayo ay kumain. Nagluto si Habi dahil kami ay nagutom. Nagluto siya ng pakita natin. Huwag na natin buhat, baka mahulog na no. Pesto. Creamy pesto ba to? Pesto. Then, ito is toasted bread. Ito, anong chicken to? 10 hours. Ba't nga ba magka-coffee shop pa kung meron naman tayong barista at dito? Tagaluto. Parang coffee shop levels na din naman. Ang dami nito. Eh, wag na. Baka mahulog na naman. Tapos, coffee. Spanish latte. Yun ang ating dinner/merienda for today. And alam ko meron nag-a-ask kung ano yung recipe. Ano man tawag doon? Basta may nag-a-ask kung paano ginagawa nga yung coffee. Kaso, hindi naman ako yung nagluluto. Hindi naman ako yung nagtitimpla ng coffee kasi habit talaga yung nagtitimpla ng coffee. And, tinanong ko siya, sabi nga, wala naman daw kasi exact measurement. Kaya hindi ko siya ma-share sa inyo. Pero yung pinaka-ingredients po yung tawag doon. Basta ground coffee to, Arabica Robusta, tapos nilalagay sa mocha pot. Mocha pot yung gamit namin kasi wala pa kaming coffee machine.
Tapos, condensed and fresh milk. Hindi siya outside kasi yung gamit namin and mas masarap and malinamnam siya. Din lang yung coffee. Tapos kapag naman gusto ko biscuit, ganyan, ginalagyan lang ng biscuit spread. Biscuit spread yan. Yun, ganun lang yung niya, yung timpla niya. Tapos hindi ko alam kung paano niya tinatansya. Kasi siya talaga taga-tipa ka ng coffee. Welcome to our home cafe. It's the most wonderful time of the year. Tayo ay finally makakapag-decorate na ng ating Christmas decor. Matatayo na natin yung Christmas tree. And nag-mic lang ako kasi naka-on yung electric fan and so far sa init. So far talaga. So, una muna natin itayo yung Christmas tree. Then, wala naman sigurong masyadong magbabago dahil hindi na kami nagdagdag ng mga ornaments. Pero, magpapalit din tayo ng ating punda na pang Christmas. So, let's start. Super excited na ako. I know, super late na kami dahil November, ano na ba ngayon? 17, no? Today is November 17 na and ang late na, mga 2 months na lang siguro na nakatayo yung Christmas tree. Pero, okay na yan. Naging busy kasi. Hindi katulad last year, ang aga namin nakapag-start mag-decor. Pero, let's start! Ito yung aming Christmas tree. Diba? And, ito yung mga ornaments. Tignan muna natin kung okay pa sila kasi binalot namin sila ng maigi talaga. Ay, wala! Doon. Manika po ng cherries. Ito yung mga cherries namin last year. Hindi na kami nagdagdag dahil din kami tumingin ngayon ng mga Christmas decor dahil mahal din ng mga Christmas decor. Ito yung mga glitters nandito. Sinabi namin sila ng ganito last year kasi nga. Tapos, bumili pa kami ng ganito para tambak talaga sila ng maayos. Ito ang ating Christmas tree. Alisin muna natin yung olive tree pala. Tapos, dun kasi namin siya ulit itatayo. Kung napanood nyo last year, yung pwesto ng Christmas tree namin. So, dun pa rin siya itatayo. Alisin natin. Okay. Itayo na natin ang ating Christmas tree. Super excited na ako. Dapat last week pa ito kaso busy kami. Ganun yung nangyayari kaya tumagal itong Christmas decor namin. Sabihin, okay, this week, tani na natin. Tapos po na naman yung schedule namin that week. Tapos, sige, next week na natin. Ngayon, final na last nabi ko. Kung hindi mag-decorate ngayon, wala na. Pasko na bago pa matayo yung Christmas. Ano kasi inuman natin? Dito na pinakamakapal. Sa baba. Ayan naman tayo magkakalat na naman dahil makalat ito eh. Baka ito yung pinakamababa kasi ito yung pinakamakapal. Pagtayo ng Christmas tree, so yung una muna namin itong Christmas lights. Pero, yung last time kasi last year, ito yung ginamit namin na Christmas lights. So, this year, ito naman
fairy lights. Ganyan lang siya yung ilalagay namin. Tapos, ikot namin sa bawat pinakadahon ng Christmas tree. Let's see. Kasi, nakikita ko sa TikTok, parang ang cute niya. Tapos, ano lang siya, liit-liit na ilaw. Hopefully, magkasya siya kasi ganyan na siya, ano. Ang konti lang pala. Hanggang dito lang siya. Grabe. Hanggang dito lang. Tapos, ang pangin na nabili naming, ano to? Fairy lights ba? Kasi hindi siya pantay. Tinay nga kung magkita niya. Malabo yun dito. Tapos, dito sobrang liwanag niya. Hindi namin alam bakit. Kaya trinay namin itong dati naming Christmas lights kung okay. Na ipatong na lang sana kaso hindi. So, wala. Alisin na lang natin to. Ang cute sana. Para silang alitap-tap. Pero ayan, ito lang yung malinaw. Ito dito sa taas din na yung alabo. Ayan. Oh. Pero ang cute. Okay, ito na lang gamitin natin. Yeah, we can go inside.